Kita nyo, may busog, yung sibat. Talagang gera ang daladala nito sa mundo. Pag hindi ka naniwala, sisibating kita. Kita nyo, Pilipino. Pag hindi ka naniwala, punta kayo dyan sa may binon. Saan ba yun? Lapit sa Luneta. Dito may daladala siyang isa. Ito. Pag hindi kayo naniwala dito, The sword and the cross. Right? yung isa espada eh. Yung isa ano? Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University. At mga ka-U3, it's always nice to be back. It's always nice to see you. Maraming salamat po sa mga lagi pong nag-aabang, sa mga atin pong tagasunod po, mga followers and subscribers. We have almost 159,000 subscribers na po. Maraming salamat. Sa mga baguhan po, para niyo po malaman ang atin pong ginagawa sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermon. And for this episode, of course, ang ating most in-demand po talaga, most requested po na preacher, si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International. Hindi ko po alam kung ano po yung topic dito, basta alam lang po natin, this is a request ng preaching ni Brother Eli sa PICC noon pong 1999 mga ka-U3. So I'm excited. So sa akin pong background po sa pag-aanalisa, sa paghihimay, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So, kaunting paalala lang po mga ka-U3, hindi po ako mangangaral, hindi ako preacher, at hindi rin po ako kaanib ng MCGI or ano pa pong mga relihiyon na akin po tinatalakay dito po sa U3. So, that means ako po ay posibleng sumang-ayon, posible din po ako mag-disagree sa atin pong napapanood po na videos for the first time. So, if everything now is ready mga ka-U3, samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go! Birhen. Dinala dun sa bukid, ikinaskas yung damit ng birhen sa yung ba mga damo bukid na pagka nadikit sa damit mo, yung mga bulaklak na mga bilog dumidikit. Parang amor seko? Kinabukasan ni Naksemo. Ay, bilog. Napapansin nyo ba ang ating mahal na birhen? Tignan nyo ang kanyang damit. Naku, nagpuntahan daw yung mga tao. Aba, may mga may mga bulaklak ng damo. Amor seko. Ayun, nakadikit. Yeah. Iisa lang ang ibig sabihin. Inip na ang mahal na birhen sa pagkayari ng bahay ng Diyos. Tayo naman hindi tayo humikilos mga kapatid. Isang buwan, pinturado na, tapos na. Lumabas ang pera, dahil. Biro mo nga naman, mahal na birhen, hindi mapakali sa loob ng bahay niya. At dahil hindi siya matahimik, ang bubong ay tumutulo. Kaya nung araw pa, marami na akong alam na milagro eh. Yung santuron sa may amin doon, binutasan itong ulo, nilagyan ng butas doon. Binutasan yung meron dito sa mata, tapos nilagyan ng asin. Para lumuluha. Tapos sinelihan ulit, nilagyan ng para lumuluha daw. Hindi mabubuksan. Ba, nung nag-umpisa ng matunaw yung asin, di yung tumutulo ng gano'n. Luha. Lumuluha ang mahal na birhen. Dahil sa ating mga pagpapabaya sa ating simbahan, mga kapatid. Ang galing ng milagro. Ngayon, ang milagro, high-tech na eh. Alam mo kung ba't high-tech ngayon ang milagro? May papanik sa stage. May dala-dala sakla eh. Tinuruan ang sambuan niya na gumanan eh. Tapos nung ilehans, yahoo! Palakpakan ng mga tao. Huwag niyo kakalimutan yung ikapo, mga love offering. Dahil love offering na lumalabas pag may milagro. Subukan nyo, magmimilagro ako ngayon dito. Kahit ayaw nyo magbigay, magbibigay kayo eh. Di ba? Biro mo nadadala kayo dahil may milagro talaga sa Diyos. Of course. Ba, hindi pala ganoon. Sabi sa Biblia, ang mga pagmimilagro tutulungan ng demonyo. Ano pat sa buong mundo, maghahari itong lilo, global o hindi. Kaya pag sinabi rin sa Apokalipsis, hindi makakabili, hindi makakapagbili.
Malibang may tatak ng hayop, global yun. Kasi sa tindahan sari-sari, hindi naman titignan kung may 666 ka. Pagbili nga akong 5 pisong mani, teka mo na, 666 ka ba? Pagbili nga nun, 2 sachet ng Tide, papansinin ka ba nun? Konti lang naman pera mo. Pang-mundial yan. Kaya ngayon, tandaan nyo, tanungin nyo mga malalaking negosyo. May mga negosyong hindi makakabili o makapagbibili. Malaki yan kasi yun kung hindi sila kasabwat ng Antikristo. Matagal na nangyayari sa mundo yan, mga kababayan. Matagal na, hindi nyo lang alam. Ang may alam dyan, yung malalaki negosyante na ang negosyo tinatawag na multinational. Tapos, tatakot tayo ngayon. Tinatakot tayo ng mga pastor. Takot na takot tayo kasi akala natin hindi mo makakabili. Pag hindi ka raw nakabili, magugutom ka. Pag nagutom ka raw, magpapatatak ka ng 666. May birno ka. Sabi nung naloloko yun. Alam nyo mga kapatid, may isang kailangan tayo ngayon sa mundo. May kailangan ngayon sa Pilipinas. Alin yun? Dito may karunungan. Sabi ng Biblia, ang may pagkaunawa, bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao, sapagkat ang kanyang bilang ay 666. What the Philippines need today is the one who have an understanding of God's wisdom in the Bible. Yon ang kailangan natin. Okay, before we continue there mga ka-U3, because Brother Eli mentioned about the mark of the beast, no, yung 666 nga po. So, ang sinasabi niya, nangyayari na daw po ito ngayon. This is with regards to big businesses doing in bulk. And he is debunking yung mga tinuturo po ng iba po, most likely mga born again po na pastor, about 666 na kinakailangan mo nun para makabili ka at kung hindi, ikaw ay magugutom. Actually, I've heard that before, in the 1990s nga po mga ka-U3. Just to clarify sa mga members po ng MCGI, what does the mark of the beast really mean? Hindi siya literal na marka sa right hand yata at saka sa noo. So, ibig sabihin po parang symbolism lang po ito mga ka-U3. And what is with multinational companies? Why did Brother Eli mention that? Siya po ba ay hindi agree sa sistema po ng isang korporasyon sa iba't ibang bansa? Yun po kasi ang meaning ng MNC mga ka-U3. And it has been happening for actually matagal na. Yung mga MNC po kasi wala po yung allegiance, kumbaga. Kasi nga dahil negosyo sila, they're not affiliated with any country. Ang focus po nila is, of course, business interest. So, curious po ako kung bakit na-mention ni Brother Eli. Does it still hold up to today? Ito pa rin po ba ang paniniwala ng MCGI na ang mark of the beast as to the businesses is manifested through the multinational companies? Na-mention nga po ni Brother Eli yung Tide kanina that actually belongs to, an MNC, di ba po? Dahil ang kumpanya po ng Procter & Gamble, kung di po ako nagkakamali, ay isa rin pong MNC. At yung worth po ng mga businesses na ito is actually bigger than other small countries, mga ka-youth. Ganyan po ka-powerful. Huwag tayong maligaw. Liwanag nung sinabi ni Juan, dito may karunungan, ang may pagkaunawa, yun ang bibilang. At mabibilang niya ang bilang ng hayop, siyang bilang ng isang tao. Kasi, hindi naman lahat ng magbabasa ng Biblia, makakaunawa ng Biblia. Kaya kailangan yung may karunungan, yun ang makakaunawa, ang may pagkaunawa, bilangin ang bilang ng tao o ng hayop. Sino yung bibilang? Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa, bibilang, sabi ng Biblia. Anong karunungan yun? Na kailangan mo yun para makaunawa ka. Basa 3:13 ng Kawikaan. Basa. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan. Yan ang kailangan. Blessed is the man that findeth wisdom. Ang tao na nakakasumpong ng karunungan. Mapalad yun. Mapalad yun. Di anghel yun. Pakiulit mo nga, baka anghel Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan. Englishin mo nga, kapatid na... Happy is the man that findeth wisdom, and the man
man that getteth understanding. Nakita nyo, sabi sa Biblia, Happy. happy or blessed is the man that findeth wisdom. Mapalad ang tao, hindi anghel. Tao yun. Kaya kung ang inyong mangangaral anghel, iba na yun. Iba yun. Meron nung kasing iglesia, mangangaral nila anghel eh. Oh. Alam nyo ba yung anghel, hindi naman pinangangaral ng Diyos yung anghel? Walang mababasa sa Biblia ang anghel pinangangaral ng Diyos. Ang mangangaral sa tao, tao rin. Ha? Pwede kasangkapanin ng Diyos yung anghel doon sa mangangaral. Kagaya ni Moises, anghel ang nakipag-usap sa kanya. Pero ang nangaral si Moises, hindi yung anghel. Mapalad ang tao nakakasumpong ng karunungan, ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Asan ho ang kaunawaan? Nasa may karunungan. O yun. Anong klaseng karunungan ang hinahanap doon? Basa. Pakinggan nyo sa isang talata ng Lucas 21. Anong klaseng karunungan? Basahin natin. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang. Ayun, bibigyan ko kayo ng bibig at bigay ng Diyos na karunungan. Hindi ito napag-aralan sa eskwela. Mga kababayan, tumatawag ako sa inyong kalooban, sa inyong puso, sa inyong pang-iisip. Ang hinahanap na karunungan para maunawa ang salita ng Diyos, hindi yung karunungan nakuha sa eskwela o kaya sa Bible school o kaya dun sa mga iba't ibang seminaryong ginawa ng mga tao. Ang sabi sa Biblia ay bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang ng lahat ninyong mga kaalit. Ang karunungan pong sinasabi, yung bigay ng ating Panginoong Hesukristo. Anyway mga ka-youth, going back po sa sinabi ni Brother Eli kanina, no? Kaunting recap lang po. Sinabi po ni Brother Eli dito na yung bibilang daw po ay yung may karunungan. At yung may karunungan na ito, yung uri ng karunungan, ay yung karunungan daw po na nanggaling po sa Diyos. Ayun po na-mention ni Brother Eli. And then, yung taong may karunungan is blessed or happy. Ayun po yung pagkakadescribe po doon. Ano po, na-mention din po ni Brother Eli na dapat po ang isang apostol, for example, or ang isang sugo, quote-unquote, ng Diyos, ay hindi dinidirekta niya yung pagsabi na siya nga ay sugo ng Diyos. Hindi niya nire-refer ang kanyang sarili as messenger of God. And in line with this mga ka-youth, I believe sa isa pong Bible study yata or exposition sa New York, meron pong isang Filipino-American na nagtanong po kay Brother Eli. Parang tinanong po siya, how do you refer to yourself? Brother Eli mentioned that he is a blessed reader. Ayan po yung pagkakadescribe niya po sa kanyang sarili. Minsan po nakakabasa po ako sa baba na si Brother Eli daw po ang sugo ng Diyos. That's what some viewers are saying. So curious po ako if that is allowed by Brother Eli or in general, he just does not want people to refer to him as a messenger, isang sugo ng Diyos, kundi isang reader lamang. Kailangan mo yung karunungan dito eh. Karunungan dito sa Biblia. Nagulat nga ako nung isang araw. Napanood nyo yun? Merong bata, sugo ng Diyos, 13. Napanood nyo yun? Sa Balitang K at saka sa Balitang K. TV Patrol ba yun? Sugo ng Diyos, wow. Nagulat ako. Alam mo ba't ako nagulat? Sabi ng bata, gumamit ng talata, ang tao nagsasalita buhat sa Diyos, naudyo ka ng Espiritu Santo. Kaya ako naudyo ka na ako ng Espiritu Santo. Diniretsa siya raw. Sabi ko, kung itong batang ito, naudyo ka ng Espiritu Santo, hindi niya ididiretsa, ako, naudyo ka ng Espiritu Santo. Wala hong sugo ng Diyos na kung dumiretsa, dire-diretsang ako, man of God. Pero masugo ng Diyos, gano'n, dire-diretsa. Yung kanyang sarili, iniyaano. Mga apostol nga, sa umpisan ng pangangaral, di man sinasabi sila'y sugo eh. Nangaral muna sila. Pagkatapos nung makapangaral na sila at may nagtatanong na kung ano sila, saka sila nagpapakilala. Pero umpisahin mo, ako sugo.
presintado alsado tawag doon. Sa Kastila, nadami ang nadami ang libadura. Masyado umalsa. Maraming alsado ngayon mga sugo raw sila at mga man of God. May sabi ko, the manner by which that boy uttered that thing, hindi ako naniniwala sugo ng Diyos yun Kabisado raw ang Biblia mula matanda at saka bagong tipan. Tinanong, bawal ba uminom? Bumasa. Hindi. Huwag kang gagamit ng alak o huwag kang gagamit ng tubig lamang. Gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong madalas na pagkakasakit. Sa sikmura, pinakahulugan na ng bata. Kaya hindi mo bawal uminom, bawal lang maglasing. Sabi ko, todas ka na. Hindi raw bawal uminom, bawal lang maglasing pinakahulugan na yung alak dun alak na iniinom ngayon ng tao Mali yun. Kasi yung siniriresitahan ni San Pablo, si Timoteo, may sakit na sa sikmura, painumin mo pa ng alak. Di lalong nagka-alcohol, lalong nagkaroon ng sakit ng sikmura yun. Doon maintindihan nyo mga kababayan. Hindi lahat na nagsasabing sila'y sa Diyos Makikita mo yan sa karunungan dala-dala. Karunungan hindi galing sa tao, kundi bigay ng Diyos. Hindi napag-aralan sa eskwela, kundi bigay ng Diyos. Curious po ako actually, I don't know if you also noticed this on the right side, meron pong whiteboard and kung di po ako nagkakamali, may mga episodes po kasi na meron po talagang parang whiteboard and then sinusulat daw po doon ng sitas. So I'm wondering, meron din po siguro na habang po nagpipreach si Brother Eli, meron pong nagsusulat ng sitas dito po sa kanilang whiteboard. I wonder if that is the case mga kayuthi kasi this is 1999. Although 1999 meron namang projector so bakit kaya walang yung acetate na projector, bakit hindi kaya yun ang gamit? So, sa mga naka-attend po nito noong May 14, 1999, so baka po masabi niyo po sa atin kung ano po yung nakasulat or sinusulat kasi may taong tumatayo po talaga dito no? Kung napansin niyo po, tapos parang may ini-erase yata or something. So, maybe yung mga verses po, no? Yung mga sitas ay nililista, something like that. At bago ko rin po pala makalimutan mga kayuthi, yung episode po na ito na preaching nga po ni Brother Eli sa PICC, ito po ay binigay po sa atin from Brother Clark. Kaya, Brother Clark, ayan, maraming salamat po sa pag-supply niyo po sa atin dito sa U3 ng mga classic na mga Bible exposition. Yun ang kailangan nyo ng Pilipinas. Kailangan natin ang isang tao na may daladalang karunungan ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, dito sa Biblia may karunungan. Ang may pagkaunawa, bilangin ang bilang ng tao. Siyang bilang ng hayop, ang kanyang bilang ay 666. Yan ang kapangyarihang naririto ngayon sa mundo. Alam mo, ang bilang sa Biblia, the Bible is a book of numbers. Tandaan nyo. Ang Biblia po ay libro ng mga numero. Very particular ang Biblia sa numero. Sa unang-unang talata pa lang At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Pangalawa, nagkahapon at nagkaumaga ikalawang araw. Ikatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim at nang ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos sa madlang gawa na kanyang ginawa. Ikapitong araw. Nagbibilang ang Biblia because of the premise that God is an exact God. Ang Diyos ay isang eksaktong Diyos. Makikita nyo, maski ang universe, may mathematical computations dyan. Ang layo ng araw sa buwan, ang layo ng mundo sa araw, tignan mo mathematically, it is very mathematically proportionate to the temperature needed by the earth to survive. Pag ang mundo ay isang milyong-milyang mas malapit sa araw, todas tayo. O kaya 1,000,000 mas malayo sa araw, todas pa rin tayo. Eksaktong-eksakto lang ang ating layo sa araw at sa buwan para mamantini ang buhay na maayos sa mundo. Because mathematically, God is an exact God. Kaya ang Biblia, punong-puno po ng numero yan Kaya sa Biblia, pag-uusapan, may numero rin Alam nyo ba ang numero sa Biblia? May mga perfect number sa Biblia, no? Yung 7, perfect number yan sa Biblia. At baka hindi nyo po alam, yung mga kontador publiko, mga inhinyero, natawagan kayo ng pansin, kontestahin nyo ako.
Bumilang ka ng 1,000,000. Bumilang ka ng 10,000,000. From 1 to 10 million. 1 to 10 million. Bumilang ka. Dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat sana ang paggamit mo ng numero, di ba? 1,000,001, 1,000,002, 1,000,003, 1,000,004, 1,000,005, 1,000,006, 1,000,007, 1,000,008, 1,000,009, 1,000,010. Kasi 1 to 10 million, dapat magamit mo sila ng equal. 1,000,001, 1,000,002, 1,000,003, dahil 1 to 10 ang bilang, 10 million. Ba? Kung pag-aaralan mo pala sa matematika, ang pinakamadalas magamit, 7. Pag-aralan nyo. From 1, isulat nyo, 1 to 10 million, ginagamit ang 7, 1,027,000 or 24 times ang gamit. Mas mahigit siya sa ibang numero pagka magbibilang ka ng 1 to 10 million. Katakataka, yung number 7, mathematical yan, no? Sa Biblia, pinag-aaralan ko, sa Biblia yung 7, it's a perfect number. Ano? It's a perfect number. Sa 7 araw, natapos lahat ng gawa ng Diyos, nagpahinga pa siya. Kaya yung 7 is a perfect number. Yung 3 is another perfect number. Yung 3, signifying the 3 persons in the Godhead. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Meron ho, yung tatlo, yung numerong tatlo, ano rin ho yan? Perfect number din yan. Ngayon, kung ang number 7 ay perfect number, yung number 6 ay imperfect number. Kasi yung number 6 hindi kumpleto eh. Imperfect yun eh. Ewan ko kung nakuha nyo ang punto ko. Number 6 is an imperfect number. Kung ang number 3 is perfect number, pagka nagkaroon ng 3 6, meaning perfect imperfection. Diba? Imperfect yung number 6, tinatlo mo. Perfect imperfection. 6, 6, 6. Walang pinakamasamang number sa Biblia kundi ang 6, 6, 6. Hindi ho masama ang 6. Hindi naman kasi perfect na imperfect yun eh. Imperfect ang 6. Pero may kasunod agad siya 7. Na? Itong 666, 3 imperfect numbers. Kaya perfect imperfection. Nung mapag-aralan ko pati sa kwenta ng numero, tamang-tama ang pagkakasimbolize doon sa Apokalipsis ng 666. At doon mangangailangan ka ng karunungan. Anong karunungan? Karunungan ng Biblia. Anong kahulugan ng 6? Anong kahulugan ng another 6 plus another 6 sa Biblia? Meron pong kahulugan yun. Tiyak na tiyak may kahulugan. Dito'y may karunungan. Ang bilang ng hayop, bilangin mo't siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 600. 6 at 6. 6, 6. Tao yun. Anong klaseng tao? Mangangaral. Anong klaseng mangangaral? Known. Famous na mangangaral. Nakikilala ng maraming tao. Kasi maliliit, malalaki, mayaman, mga duka, natatakan niya. Natataka na, hindi pa. Natataka na, tatakot ka pa. Natataka na yun. Ikaw, Sislus, natatakan ka nun, ano? Hindi ka na natatakan? Hindi na. Yan yung kumukuha ng camera, natatakan dati yan eh. Nabura na lang namin yung tatak sa kanya eh. Ako naniniwala dito, maraming tatak eh. May tatak dito, marami. Sabi sa pasya, ipag-uutos magkintal. Saan magkikintal? Sa noo ng kanang kamay. Sino sa inyo may tatak? Noo ng kanang kamay. Sino sa inyo nagtatatak ng kaliwa? Kahit nga kaliweti ka pagka tinatatak kanan pa rin. Pag
nagutos magkintal sa noo ng kanang kamay. Kanang kamay ang pantatak. Doon sa noo. Tandang pagkakakilanlan na sila nga'y kampung tunay. Okay, so mga ka-U3, sa preaching po nito ni Brother Eli, he is saying na ang 666 po ay tao. Ito po ay ang Pope. Yun po bang ibig sabihin nun? And natanong ko na rin po ito mga ka-U3 in the past video reaction. Yung tinutukoy po ba na Antichrist or Antichrist, di ba po? Ito po ba ay tao o simbolismo po ba ito ng isang particular na grupo? Kasi po, nalilink po yung word po na 666 sa Antichrist. Are these two things also the same mga ka-U3? So, medyo technical po kasi at alam niyo naman po, basta po mula po sa mga prophecies, no, yung mga pangyayari po sa hinaharap. Talagang puzzling po yan, ano? Marami po talaga ang nalilito, including me mga ka-U3. Kaya po, sa mga maalam po dyan sa Biblia, nanonood po sa U3, at pati din po sa SDI, meron din po tayo. So, I am curious now mga ka-U3, dahil alam ko po na meron pong church activity sa Church of God during Saturday. So, is that the reason why? So, in that regard, medyo parehas po pala sila ng Adventist mga ka-U3. Ano po yung mga araw po? This is a question directed not just for Church of God members, but also po sa ibang mga sekta. Anong araw po kayo sumasamba? Kayo po ba ay sumasamba on a Sunday? Or kayo po ay sumasamba on a Saturday? Or if not, maybe meron pang Wednesday or Thursday? Please let us know mga ka-U3 dyan po sa comment section below for us to understand. And also please tell us the reason why. Nitong Antikristong hunghang. Kita mo, tandang pagkakakilanlan na sila nga'y kampung tunay nitong Antikristong hunghang. Itong sukaban at lilo, magdarayang walang toto, kalupit-lupit na tao. Ano siya? Tao. Kampo ng mga demonyo. Ang pangalay Antikristo. Kita nyo na, yung pala yung Antikristo. Tatakutin mo pa kami. Matagal na namin kasama-sama yan. Kaibigan pa nga namin yung iba riyan. Mananakot mga born again. Lilitaw na ro Antikristo. Marap na ro mag-rapture. Anytime na mag-rapture, binta na ninyong mga pag-aari. Bigay nyo ang kalahati sa ministry, mga kapatid, mga minamahal. Lokohin mo, lelong mong panot. Pananakot mo sa amin yung Antikristo. Yung kapitbahay natin, Antikristo yun eh. Oh, yung tindahan binilan mo, Antikristo rin eh. Bakit? Ano ba kahulugan ng Antikristo? For all you know, mga kababayan, ang Antikristo, kalaban ni... lasenggo ka lang, Antikristo ka eh. Amen? O, asan ang Antikristo? Okay, before we continue there mga ka-U3, so dahil ang tinutukoy po ay tao, doon nga rin po sa passion po na kinanta ni Brother Eli, does it mean then na anyone could be Antichrist? Dahil nga po sa label na Antichrist against Christ, ganun po ba yun? So it's like a generic term you can loosely use sa mga tao o mga leaders or whoever po conducts themselves against the teachings of Christ? Ganun po ba yun? So hindi siya isang particular lang na tao na specific? Kasi nga po, na-mention ko rin nga po dati, you know, when I was young, I was around 7, 8 years old, something like that. Naririnig ko po yan sa mga pastor na isa din po sa mga Antichrist nga po, si Hitler. Ang Pope din daw po. Pero yun po alam ko na sinasabi po ng mga pastor dati. So please let us understand more mga ka-youth sa ating pong comment section. So, tinatakot yung mga tao sa Antikristo para magbenta ng pag-aari. Matagal na rito sa mundo yan. Pakinggan nyo kung gaano katagal. Basahin mo petsa. Unang Juan. Mumunting mga anak, ito ang huling oras. Sino nagsasalita? San Juan. Si San Juan. Kailan nabuhay si San Juan? Unang siglo. Ito ang huling oras, sabi ni San Juan, doon sa panahon niya. Bakit? At gaya ng inyong narinig,
na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Ngayon, sabi ni Juan, sa panahon niya, ngayon, lumitaw ang marami ng Antikristo. Ano ba ibig sabihin Antikristo? Against. Kalaban ni Kristo. O kalaban ka ba ni Kristo o hindi? Ayaw nang tumaya sa sugal eh. Sige na, Mari. Maganda anusyo ngayon. Nakapanaginip daw si kumpare ng ahas. Ibig sabihin nun, 9, 6, 8, kulong mo. O, diba? Ano ba yun? Tama ba yung ginagawa natin na yun? Hindi naman eh. Iniaasa natin yung ating kabuhayan doon sa hindi natin pinaghanap buhayan. Bawal ng Biblia ho yun eh. Yung mabubuhay ka sa sugal, bawal ng Biblia yan eh. Hindi lang tinuturo ng iba yan eh. Ang miyembro kahit ano pinagkakabuhayan, okay lang. Tapos maniniwala, maliligtas. El Shaddai, El Shaddai, Adonai. Age to age, you're still the same. Ganda nung kante. Tama naman yung kante. By the Power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Ganda! Talagang hanga ako. Nakakaras ako doon sa mga kanta nila. Ako husay kumanta. Pag-uwi sa bahay. Mari, ano ba anunsyo ngayon? Malamang-lamang 38 tumama eh. Palagay mo kaya, Kristiyano ka niyan? Ha? Kristiyano ka kaya niyan? Tanongin mo si Kristo. Kung pumapayag siyang mabuhay ka at pakainin mo ang pamilya mo nang salaping hindi mo pinagpaguran. Payag ba siya? Ikalawang Tesalonica. Basa. Pakinggan niyo mga kababayan, no? Sapagkat noong pamang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Ano utos? Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Kita nyo, saan ang gagaling ang karapatan ng pagkain sa isang tao? Kung sino man ay ayaw gumawa, utos ko ito sa inyo. Sabi ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng mga apostol, ito'y utos ko. Kung sino may ayaw gumawa, huwag din naman siyang kumain. Ang nagbibigay ng karapatan sa tao para kumain ay ang paggawa. Pag hindi ka gumawa, wala kang karapatan kumain. Ngayon, baka magkamali kayo. Paano ikaw yung nanay ko? Bedridden, hindi ko napapakain. Iba yun. Iba yung ayaw gumawa kaysa sa hindi na makagawa. Iba yung ayaw nang gumawa kaysa sa hindi na pwedeng gumawa. May sakit na eh. Paano ba papagawin mo? Ha? Ito, mga malalakas na tao tinutukoy, ayaw gumawa, huwag kumain. Sapagkat aming nababalitaan. Anong balita? Ang ilan sa inyo Ay? na nagsisilakad ng walang kaayusan. Tanyo, walang kaayusang paglakad ang ginagawa ng ilan sa inyo. Na ano ginagawa? Na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Kita nyo, hindi sila gumagawa. Ang pinakikialaman nila yung sa iba. Kaya walang ginawa kundi manghingi sa daan, saka sa bus. Bawal ng Diyos yan. Ang ayaw gumawa, wag kumain. Ang ginawa mo, nanghingi ka na nanghingi. Tapos babasa ka, ang pinangangaral po namin Ebanghelyo, the gospel, full gospel. Ano po ang laman ng gospel? It is more blessed to give than to receive. Amen? And if that is the content of the gospel, that it is more blessed to give than to receive, why then you distend your organization to always receive and ask for money in the streets? Magagalit
sabi nito, maintindihan ba ito ng tao? It is very clear in the Gospel, 20:35 of the book of Acts, it is more blessed to give than to receive. May mga iglesia sa Pilipinas, walang ginawa kundi manghingi, pero hindi nagbibigay kahit kailan. Puro hingi. Blessed ba o hindi? Kasama ng Antikristo yan. Sabi nga ng pasyon, ang lahat niyang kasama, di may kasama pa pala yung Antikristo, mamamansag na propita. Di ba? Namamansag na propita. Hihibuan ang lahat na nang magsisampalataya sa lihis na aral niya. Ang mga Mga ka-youth, what is always, fascinating for me sa aspekto po ng public speaking. Si Brother Eli po kasi yung mga techniques po na ginagamit niya, napakarami po actually. Isa po sa mga nag-hook kumbaga ng audience mo is of course it has to be very informative. Yung merong value sa pakikinig. And Brother Eli obviously had done that in a Bible exposition sa pangalan-pangalan po. Syempre meron tayong impression, no? Even prior to listening na there should be some biblical things mentioned in this particular event. And isa pa po sa mga techniques na ginagamit ni Brother Eli ang pagkukwento. At yung mga narratives po na yan, yung mga experiences, it's either it gets the attention and it's something that would entertain. But of course, the more skilled public speaker, gagamitin po yung humor, yung comedy na kaakibat po ng isang main point in illustrating. So in short, hindi lamang po yan kwento out of the blue, kumbaga na hindi related. Although sometimes it happens, no? Nakikita po natin yan sa mga preaching ni Brother Eli minsan. And I think this is really part of his personality. And like what I said, ito po ay palatandaan po ng isang experience po talaga na public speaker. Milagro. Parang si Martin Rivera. Ganun pag binabasa sa amin eh. Kaya yung bumabasa, hindi nila naintindihan. Bakit? Pinahaba yung tono, nakalimutan niya na yung nauna niyang nasabi bago matapos yung tono ng kaliwa eh. Ha? Ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. Ano pat magkakabayo. Ayun, ganun sila kung magbasa ng pasyon. At dito sa buong mundo maghari itong lilo. Kawawa naman tayo. Kawawa tayo. Ang liwa-liwanag. Kailan yan? Ulit. Basahin natin ulit. Mga anak. Mga anak, ito ang huling oras. Gaya. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Buhay pa si Juan. Marami ng Antikristo. Buhay pa si Juan. Ngayon, lumitaw. Englishin mo. Little children, it is the last time. Bakit? And as ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists. Even now. Kasi nag-umpisa na yung panahon nila, malapit na silang mamatay, mawawala ng mga apostol. This is the last times. And as you have heard that the Antichrist will come, even now, ngayon pa lang, lumitaw na. Ay, matagal na yung Antikristo sa mundo. Buhay pa nga mga apostol, nandyan na yan eh. Basa, pakinggan nyo. Sa Thessalonica, buhay pa mga apostol, nandyan na yan.
Huwag kayong padaya kang inuman sa anumang paraan, Bakit? sapagkat ito hindi darating maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, Ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. ano pa? Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Ayan ang Antikristo, nagtatanyag sa sarili tulad sa Diyos. Kailan pa yan? Ngayon pa lang darating para takutin tayo ng mga pastor ng born again? Tuloy. Sapagkat Ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Lamang ay may umipigil ngayon. Nung buhay ang mga apostol, sabi ni San Pablo, ang hiwaga ng kasamaan gumagawa na. Samantalang ngayon ay may nakakapigil pa lang, sabi niya. Buhay pa kasi sila kaya napipigil-pigilan pa. Pero buhay pa sila, gawa na ang hiwaga ng kasamaan. Kaya noon pa, sabi sa pasyon, noon pa talaga. Pakina sa pasyon, perang pasyon. Parating gulat. Parating gugulat-gulat. Pahina 208 ng pasyon. Yaong inang kulang palad, alapaap ng alapaap, kaya gayon ang sindak, demonyo nga ang lalabas. Merong ina, parating gulat na gulat. Kaya pala naman ganun ang sindak, demonyo naman pala yung ipanganganak. Alin yun? Ito ang siyang nakita ni San Juan na nagbadya sa apokalipsis niya ng panahong unang-una. Hayop na walang kapara. Ay, doon pa pala sa panahon ni Juan, nakita niya na itong hayop na itong walang kapara. Hayop talaga ito Animal. Ngayon, sino ito? Doon na halimbawa, kapangyarihang dakila nitong malupit na diwa na siyang ipaniniwala ng imbing tao sa lupa. Kita nyo? Imbing tao sa lupa. Noon pa. May Antikristo na noon pa. Panahon pa ng mga apostol. Dahil ang Antikristo. Ano ba kahulugan ng Antikristo? Kalaban ni Kristo. Bibigyan kayo isang halimbawa. Huwag kayong magagalit. Magagalit ho kayo? Hindi kayo magagalit Bibigyan kayo halimbawa. Maglilitaw ako sa inyo ng isang Antikristo. Marami kasi ito magkakasabot ito. Magkakasabot yan. Isa lang muna papalitawin ko. Ang sabi ni Kristo sa 23:9 ng Mateo, at huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa. Bakit? Sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwidbagay siya na nasa langit. Iisa lang pala yung ama. Pagdating sa pananampalataya, isa lang ang ama. Huwag niyong tatawaging ama sino man tao sa lupa. Sa pananampalataya, isa lang ang tatawagin yung ama sa langit. Kaya kung manalangin kayo, manalangin nga kayo ng ganito. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka. Asan ang ama natin kung Kristiyano tayo? Nasa langit. Ama namin, our Father, which art in heaven. Asan ang ating ama? May permiso ba tayong tumawag ng ama sa kanino man tao sa lupa pagdating sa reliyon? Wag! Bawal! Wag kang papatay! Bawal o hindi? Wag kang magnanakaw! Bawal o hindi? Wag kayong tatawag na ama sa sino man tao sa lupa! Bawal o hindi? Tatanungin kayo, tumatawag ba kayo ng ama? Pag tumatawag kayo, kasama kayo sa nabahiran ng galamay ng Antikristo.
Brother. Oh, naniniwala kayo? Matagal na ang Antikristo sa lupa? Matagal na, hindi pa? Matagal na. Oh, matatakot ba kayo ngayon ni Almeda? Pag napatakot kayo, isang takot kayong! Kayo may sabi niya, hindi ako. Ang tagal na ng Antikristo sa lupa. Sa tawag pa lang, alam mo na Antikristo eh. Ang titulo, Ama, bawal nga patawag ng Ama, tas siya patawag ng Ama. Magkalaban sila o magkakampi? Magkalaban, Antikristo nga eh. O, eto pa isa. Huwag kayong magagalit ha. G7 ng Mateo. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo. Di mangaral kayo, sabi sa mga apostol. O sa pangangaral nyo, ano gagawin nyo? Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. May bayad ba aral? Wala. Nung binyagan kayo, nagbayad kayo? Mali! Mali! Sabi nga, walang bayad eh. Tapos nagbayad ka. Mali yun. Dapat sana nung humingi ng bayad, sinampal mo eh. Ito, G7 marunong ka ba magbasa? Basahan mo. Magpapakasal ka eh. Natural. Oo nga, kaya nga ako sa'yo magpapakasal dahil sabi ni Kristo, walang bayad eh Pipilitin mo ba ako magbayad? Sasampalin kita. Sasampal ko sa'yo. Tinanggap niyong walang bayad, ibigay niyong walang bayad. Kung sugo ka ng Diyos, binabayaran ba ang pagiging sugo o hindi? Kung walang bayad ang pagkasugo mo, ang aral mo dapat walang bayad. Amen? Kung nagpapabayad, Antikristo o hindi? Marami bang Antikristo? Ang dami. Okay, naka-bleep po if you-notice mga ka-youth yan na tinanggal po nilang audio, so most likely it's not allowed for airing. Kasi po, medyo offensive po yung mga words na ginagamit ni Brother Eli na paminsan-minsan, especially po pag emotional siya sa kanyang preaching. But anyway mga ka-youth, so yun, na-specify nga po ni Brother Eli na ang pagiging Antichrist ay hindi lamang isang tao. Interestingly, they work together. At yung mga tao mismo na gumagawa nga po yung kanilang mga gawain against sa katuruan po ni Jesus Christ, Antichrist din nga po sila. And if you notice here mga ka-youth, this is a very big crowd. So it was my first time, I think, last year sa PICC, and indeed, ganito po talaga yung kanilang location. Napakaganda po, no? So I wonder ilang libo po kaya itong mga nanood po ng kanilang Grand Bible Exposition po sa PICC. Anyway mga ka-youth, gusto ko lang din po i-point out dahil po ito ay noong 1999. So kung napansin niyo po, yung humor, yung mga jokes po ni Brother Eli is very 1990s, 1980s po na joke. And siguro ngayon po, most likely it will be not accepted by some, especially Cebuano or Visayan accent, no, parang making fun of it. But I think Brother Eli is just doing his impression of Mr. Almeda. Kasi po, Bisaya nga po si Mr. Almeda, at kapag nagsalita po siya, may matindi po siyang punto. Kaya siguro yun po yung ginagaya ni Brother Eli, propita at mga minamahal. So sa mga members po ng Jesus Miracle Crusade, I wonder mga ka-youth, nung panahon po na ito, what do you think about it? Sumasagot din po ba si Mr. Almeda sa mga pasaring po ni Brother Eli? Hindi po ako aware if meron pong pagsagot din po through a video si beloved pastor Wilde Almeda na yumaon na nga po kamakailan mga ka-youth. So kung meron po kayong mga source videos po ng kanyang kumbaga pagsagot kay Brother Eli during these times, early 2000s, 1999, sana po ay masend niyo po sa atin sa Facebook nang mabigyan din po natin ng reaction. So anyway, let's continue. Dahil tayong Antikristo. Tapos tatakutin tayo, Y2K, Antikristo na raw yun. Alam niyo ba ang Antikristo sa born again ngayon? Si Billy Gates daw. Si Billy Gates. Paano naging Antikristo si Billy Gates? Bill Gates. Bill Gates. Makasalanan yung tao hindi naka-invento ng magandang negosyo. Parang yung negosyo ko nung araw, may suki ako sa Balintawak eh. Alam niyo yung mga suki ko doon sa Balintawak saka sa farmers, mayayaman naman ang suki nila. Pagka ang repolyo, medyo maberdi-berdi ng konti, ayaw, inaalis yun. Ako nga, gusto ko nga yung berdi-berdi dahil maraming chlorophyll yun eh. Tinatapon.
Sabi ko sa suki ko, ipunin mo nga yan. Nakita ko maayos naman eh. Subukan nga ako nating ilumpia. Tinadtad namin. Nilumpia ako. Kami kumain ng lumpia. Ang sarap. Abi, talaga naman repolyo yung ginawa. Hindi naman bulok eh. Pinagalisan lang ng balat na masyadong maberde. Eh, yung masyadong berde, pinapakain ko sa baboy. Pero pinipili ko yung mga maputi. Biro nyo, kung makapili kami, isang sako, 3 plangganang malalaki ng lumpia. Ang gandang negosyo nun. Nakabili nga ako ng jeep eh. Nakabili ko 3 jeep. Pero mo walang puhunan ako sa lumpia. Yung repolyo, hindi ko binibili. Yung mga carrots, hindi ko rin binibili. Yung hindi nabili dun sa suki ko, na medyo yung ano na, yung medyo tuyo-tuyo na ng konti, hindi na mabibili. Bibigay na lang sa akin, suki ko na eh. Kung minsan, sako. Hindi naman bulok. Yung medyo, yung ano lang, yung... Tapos yung papaya naman na, alam niyo ba yung papayang hilaw? Di ba pagka yung papayang hilaw eh, hindi naman mahihinog yun dahil hilaw yun eh, no? Pag yun eh, mga 4 na araw na 5, malambot na yun. Eh hindi nila alam ang sikreto ro kung paano titigas yun eh. Eh, ang gagawin ko, hatiin ko yun. Bababad ko sa tubig magdamag. Bukas, ang tigas-tigas na nun. Mahahadhad mo na lang maayos yun. Nako, ang bili-bili ng lumpia namin, 3 piso. Ang sarap-sarap pa dahil ako nagluto eh. Ha? Nakabili ko ng jeep at sa aking pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo, naging kaakibat na namin ang lumpiang prito hanggang ngayon. Tayo, nang dahil sa lumpia, nabuksan ang dating daan sa radyo at sa telebisyon. Di kami umakyat ng bus, di kami nangatok ng bahay, di kami pumunta sa mga supermarket, at lalong hindi kami nagpunta sa mga palengke para manghingi ng pera ng may pera para ipangaral ang Ebanghelyo. Ang aming inumpisa ang pangangaral, galing sa aming sariling sakripisyo. Saksi ang Diyos sa langit. Paano mo maipangangaral yung tunay na Ebanghelyo pag ang panggagalingan ng resources mo mali sa paraan ng Ebanghelyo? How can that be? Mali sa Ebanghelyo, pinagbibili mo Ebanghelyo. Paano mong maipangangaral ang tunay na Ebanghelyo? Di ka makapangaral na walang pera. O, dito, pagpasok nyo, meron ba kayo naupuan sobre dyan? Wala. Lalabas kayo ng libre, mga kababayan. Kung sinuswerte-swerte pa nga kayo, kung kukunti lang kayo, pamimiriendahin ko kayo eh. Para ang Pilipinas ay makasaksi ng isang samahang nangangaral na hindi nang hihingi sa pinangangaralan niya, mga kababayan. It's really good. Yan ang ating pananalig. Yung iba, hindi makapangalan lang, hindi manghihingi. Wala akong koleksyon dito. Lalo na mga bisita kayo, hindi kayo kapatid. It is not worship time, definitely no collection. Ang aming koleksyon, pagka nagkakatipong kami magkakapatid, yung kusang loob ng kapatid. Kaya nga pag kulang eh, wala kang reklamo eh. Dahil yun ang sabi ng Diyos eh. Kusang loob. Hindi ako makareklamo pag kulang eh. Pag kulang, mangungutang ako. Ayun, ang aking ano. Tuloy pa rin yung aming lumpia hanggang ngayon. Kaya lang, asenso na ho lumpia namin ngayon. Nung araw kasi, lumpia namin 3 piso eh. Oh, ngayon ho, 10 piso isa. Kasi, mahal na ho ngayon eh. Mantika ang mahal eh. Ang repolyo, mahal din. Wala ka nang mabili. Natuto na yung taga-Balintawak. Kaya, ba't mo naman sasabihin, si Bill Gates ay Antikristo? Natuto lang na magandang negosyo yung tao, Antikristo na. Ang Antikristo, yung nangangalakal ng kaluluwa ng tao. Nagtuturo ng maling aral na labag sa Biblia. At yung Antikristo na yan, ako, natutukso na ako eh, kapatid na Willie. Ano na ako, tukso na ako dahil tanong ang tao dyan sa Y2K ng Antikristo yan. Kaya uumpisahan ko na yan sa radyo saka sa TV. Isasabihin ko na sa bansang Pilipinas kung sino ang Antikristo. Matagal lang nasa mundo yun, salit-salin lang ng karapatan. Bawa, ito yung unang Antikristo. Mamamatay na yung una. Oh. Next na naman. Ikaw anak, sinasaling ko na sa iyo ang pagka-Antikristo ko. Ikaw naman. Tapos mamamatay na, isasalin mo naman doon yung pagka-Antikristo mo. Kaya hanggang ngayon, buhay na buhay yung Antikristo eh. Hanggang ngayon.
Buhay na buhay yun. Hanggang ngayon, tagumpay na tagumpay yung Antichrist. Nakasakay nga sa kabayo. Di ba? Nakasakay sa Siya kabayo. ay magkakabayo. Horseman, no? Horseman. At dito sa buong mundo, maghahari itong lilo. Kita nyo? Kumana nga kabayo yan. Alam nyo kung anong kabayo sinakyan? Alam nyo? Basa. 6. At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputi. Maputi pa, oh. Hindi ka maghihinalang sa diablo itong walang yang ito eh. Ang sinakyang kabayong maputi At yaong nakasakay dito ay may isang busog. kita nyo, may busog, yung sibat. Talagang gera ang daladala nito sa mundo. Pag hindi ka naniwala, sisibating kita. Oh. Tayo, Pilipino, pag hindi ka naniwala, punta kayo dyan sa may binon. Saan ba yun? Lapit sa Luneta. Dito may daladala siyang isa. Ito. Pag hindi kayo naniwala dito, The sword and the cross. Right? yung isa espada eh. Yung isa ano? Cross. Ano ho yung isa? Pag hindi ka naniwala rito, espada katapat mo. O asa na ngayon? Si Gomez, si Burgos, at saka si Zamora. Asa na? Patay na. Asa na si Rizal? Asa na ang mga ilustradong Pilipino na nakakaunawa ng Biblia? Nawala sila sa Pilipinas. Asa sila? Patay na. Pinatay sila na hindi panahon. Bakit? It is the power of the Antichrist that put Rizal to death, our national hero. The three Catholic priests, Gomez, Burgos, and Zamora, pinatay din ng kapangyarihan ng Antikristo. At sa panahong ito, maghintay lang kayo. May mga papatayin pa ang kapangyarihan ng Antikristo. Nakahanda kayo? Kailangan nakahanda. Ako nakahanda na ako eh. Kasi mamamatay ka rin lang naman, di ba? Mas magandang mamatay ka na for the cause of the truth. Eh kung mamatay ka sa kainom ng alak, pangit yun. Kainom na, kasi sigarilyo, 5 kahay isang araw, eh talagang sinisigaan mo yung baga mo. Ako yung mga nagsisigarilyo, ang gawin nyo na lang, magpauso kayo ng malaking dapog na gano'n. Saka nyo itapat yung, walang malaking gastos yun. Tumukan nyo, 10 minuto, patay na kayo. Oh. Di ba? Kaysa nagsisigarilyo ka ng 20 taon, 20 taon pinapatay, unti-unti, installment pa. Mas mabilis yun. Total, One time. magpapakamatay ka rin, bilisan mo na, pareho rin naman ang susunod nun eh, di ba? One time, big time. Ganun yun. Mamamatay ka rin lang, huwag na sa sigarilyo. Die for the cause of the truth. Kung mauubos din lang ang pera mo, huwag sa Antikristo mo ubusin. Ubusin mo sa pagtulong sa kapwa-tao, sa pagliligtas ng kaluluwa, doon mo ubusin ang pera mo. Ayun ang dapat nating gawin. Kaya mga kababayan, yung sinabi ko sa inyo ngayong gabi, isipin nyo lang yun. Mag-isip kayo. At sumubaybay kayo sa programang Ang Dating Daan. Okay, mga ka-U3. Ayan. So, dyan naman po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ano pong masasabi ninyo dyan, mga ka-U3? Bitin po ba? Ayan. Kasi lagi po yung kino-comment po sa ating comment section or sa live chat po natin. But anyway, I enjoyed this preaching ni Brother Eli sa PICC. Napakarami pong tao. Grabe, ano po? So, libo-libo, I have to say. And because I have seen the size of PICC, so in 1999, ayan, napakaganda pong time. Dahil controversial, meron pong issues po niya nung Y2K bug actually. So sa mga Gen Z, ayan, kasi po nung millennials po na katulad ko, alam po namin yan eh, no? Na yung Y2K bug, pagdating daw nga po ng year 2000, so dahil mag-reflect po sa ibang mga computer system is 00, they would interpret it as 1900 instead of 2000 dahil nga po at turn of the millennium po yun eh. So dahil daw po nun, yung mga operations po ng mga computer, no, yung magkakaroon daw po ng problema, airports, businesses, stock market, at iba pa. Ayan, so magkakos daw po yun ng global chaos. Pero nung dumating po yung 00, no, sa takdang alas 12 punto ng January 2000, wala naman. So, parang anticlimactic. Pero interestingly, the born again sects po, maalala ko po nung panahon. And even sa Roman Catholic Church, no, may mga kantang ano nun, it's the time of the great jubilee.
So yun po yung year 2000s at the turn of the millennium. So that was quite an interesting time. Kaya nga po nasabi ni Brother Eli na gusto niyang gawan na po ng isang full talaga na topic dahil marami pong nagtatanong about sa Y2K. Year 2000 po ang ibig sabihin ng Y2K and Y2K bug. At syempre, yun na daw po yung iniisip ng iba na pagbabalik kasi it would kind of make sense, no? After 2,000 years, ayun, babalik na si Jesus Christ for His second coming. So very interesting po yung preaching na ito para po sa akin. Hindi ko na po masabi po lahat, dahil nga po, syempre, I was watching it in real time. Mababa din po yung ating pinanood po na video. Pero mga main points daw po doon, syempre, is about, na-mention ni Brother Eli, yung faith healing, na-mention niya yung mga multinational companies. Although, I believe that Microsoft is also a multinational company, mga kayuti, or multinational corporation. So, na-mention ni Brother Eli na ang Antichrist nga po is not just one person, marami po. Marami pong mga grupo yun ng tao. And interestingly, yung impression ko nga po sa nasabi ni Brother Eli, they collaborate. At binigyan nga po ng halimbawa ni Brother Eli. Ayan, ang isang katuruan ng Antichrist is yung pag-sign of the cross. Yung pag-mark gamit po yung kanang kamay. And naitanong ko nga po kanina, no? Yung about po sa 666, about po sa 7th day, yung pagiging perfect number daw nga po ng number 7. I also find it interesting. And syempre sa preaching po na ito, may mga pasarin po si Brother Eli sa Jesus Miracle Crusade, sa Roman Catholic Church. So, trademark po yun ni Brother Eli kasi nga it's an exposition. It shows people, some, no? Hindi ko naman po masabi kasi na lahat syempre, dahil po sa kakulangan po syempre ng oras, hindi mo naman po marireveal, quote-unquote, yung mga nasa Biblia po in just an hour because it does need more than that. Pero Brother Eli did very well in capturing the essence of what the Antichrist is dito po sa preaching na ito. Dahil 1999 pa ito, it tells us na yung time po na na-shoot yung video na ito, it was a quite interesting time. So gusto ko rin po yun malaman mga ka-U3. Kumusta po kayo noong 1999? Ayan, sa mga oldies po na katulad ko. Kumusta po yung lipunan sa ating pong bansa nung panahon na yun? 1999, ang Pangulo po ay si Erap Estrada. Di ba po? So please comment below mga ka-U3. Let us make the comment section interesting. And as always, if you like these kinds of episodes, kung ikaw ay baguhan, mag-subscribe ka na. And libre po yung mga videos natin dito. You can watch this video here. You can also watch this playlist over here. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.